This is a major attack. Jim Sciutto, this is obviously a major attack. There's no what question. you are seeing. Lumalala na ang digmaan dyan sa Middle East. And one of the first questions at that debate was about the escalating violence in the Middle East. At ngayon lamang mga sangkay ay sorpresang inatake ang Israel ng bansang Iran. Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I'm back dito sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. At ngayon nga mga sangkay, pag-uusapan po natin itong nangyayari dyan sa Israel, ang sorpresang pag-atake ng Iran na magpapalala sa kaguluhan dyan sa Middle East. Kung pagbabasihan po natin ang banal na aklat, ang Biblia, ang Israel ay mahabang panahon na lumalaban at napapaligiran ng kanilang mga kaaway. Kahit po sa Old Testament, mababasa po natin mga sangkay na ang bansang ito na tinaguriang bayan ng Diyos mula sa lahi ni Abraham, Isaac at Jacob ay nasanay na lamang mga sangkay sa pakikipagdigma laban sa kanilang mga kaaway na nakapaligid. Isa sa naka-highlight sa Biblia na matinding paghahari ng Israel ay noong pamunuan po ni King David. Si King David ay tinaguriang a man after God's own heart. Isang hari na malapit sa puso ng ating Panginoong Diyos. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang malapit sa ating Panginoon, siya rin po ay isang matinding mandirigma. Sa panahon niya, mga sangkay, napakaraming mga digmaan ang naganap. At lahat halos ng digmaan na ito ay naipanalo nila. Kung mayroon mang mga pagkatalo ang Israel noon, mga sangkay, ito po ay minsan nilang naranasan dahil po sa kasalanan sa harap ng ating Panginoon. So mula sa Old Testament hanggang sa panahon natin ngayon, ang Israel ay nagpapatuloy na humaharap sa isang malalaking digmaan. Simula po noong 1948, noong naideklara ang independence ng Israel at naibalik sa kanila ang kanilang lupain na ibinigay sa kanila ng ating Panginoong Diyos, na mababasa po natin ang kasaysayang ito sa Old Testament ng Biblia. Hindi na rin po natigil ang pakikipagdigma nila sa mga nakapaligid na bansa. At hanggang ngayon, mga sangkay, ay nagpapatuloy ito. At ngayon nga, mga sangkay, ay nagsimula po ang pag-atake ng Iran na kung saan nagpaulan ng sandamakmak at napakaraming mga rocket at missile. Ang bansang ito ay umaharap pa rin po hanggang ngayon, mga sangkay, sa isang malaking digmaan laban po sa Hamas. Subalit mga sangkay, sumiklab na rin po ang pag-atake ng iba't iba pa po nilang mga kalaban na nakapaligid sa kanilang bansa. Ngunit ang Israel ay sanay na sanay mga sangkay sa mga ganitong klaseng sitwasyon dahil noon pa man nararanasan na po nila ito. Sa madaling sabi, lagi pong handa ang bansang ito sa kung anuman ang mangyayari. Ang Iran, mga sangkay, ay nag-launch ng hundreds of missiles papuntang Israel. Ito po ay ang pangalawang pag-atake ng Iran sa taong ito, matapos po ang kanilang pagpapalipad ng hundreds of missiles at mga drones sa Israel noong Abril. Ayon po sa military ng Israel, mga sangkay, ito po ay mas malaking pag-atake kaysa sa nauna nilang pag-atake noong Abril, na may nakita lamang po na 110 ballistic missiles at 30 cruise missiles na pinalipad papuntang Israel. Sa footage, mga sangkay, na hawak po ng Israeli TV, pinapakita po dito na maraming mga missile ang lumilipad papuntang Tel Aviv. Karamihan sa mga missile, mga sangkay, ay na-shutdown ng Israeli Aerial Defense System. Hindi pa rin malinaw, mga sangkay, kung ilan ang mga na-damage o gaano kalaki ang na-damage sa bansang Israel. Dahil nga po, mayroon naman po silang pangsalag sa kung anuman ang gagawing pag-atake ng kanilang mga kalaban. Andyan yung Iron Dome na kaya pong mag-intercept ng mga short-range missiles na pinapalipad laban po sa kanilang bansa. Kung kaya't noon pa man, mga sangkay, ay nananatiling safety ang Israel pagdating sa mga pag-atake. Dahil nga po dito sa kanilang kagamitan na pangdepensa. Ang Iron Dome ay siyang nagpoprotekta sa kanilang bansa. Nandyan din po, mga sangkay, ang David Sling, isa pong joint US-Israeli manufactured system na ginagamit din po ito para mag-intercept ng mga long-range rockets. Ganun din sa mga ballistic at cruise
missiles. Ganun po kaganda ang system na pangdepensa ng bansang Israel, kung kaya't mga sangkay hindi po sila nababasta-basta ng kanilang mga kalaban. Subalit sa pagkakataong ito, marami po ang pinalipad ng bansang Iran papunta sa kanilang bansa at kitang-kita naman sa larawan at mga video kung paano pinaulanan ng napakaraming rocket at missiles ang Israel nitong bansang Iran. Subalit ang katanungan, ano ang gagawin ngayon ng Israel? We are looking at pictures of Tel Aviv, what you're describing. Oh, God. Okay, guys, we got to get off the roof. These are coming down right next to us here. Please do, Jim. Please do. Ayon po sa report, mga sangkay, pagbabayaran daw po ito ng husto ng Iran. Na ayon nga po sa Prime Minister ng Israel na si Netanyahu, Iran made a grave mistake this evening and it will pay for it. Pagbabayaran daw po ito ng Iran at ito, mga sangkay, ay napakatindi nilang pagkakamali na ginawa nila ito laban sa Israel. Sa madaling sabi, mga sangkay, lalo pong gugulo ang sitwasyon at baka humantong pa po ito sa ikatlong digmaang pandaigdigan kung magkakamali ang mga leader na ito at papasok po sa mas malakihan pang digmaan. Dahil ang Israel, ang nasa likod, mga sangkay, ay ang Western countries sa pangunguna po ng bansang Amerika na numero 1 po pagdating sa puwersang militar sa buong mundo. Samantala, mga sangkay, ang Iran naman, ang backup neto ay walang iba kundi ang Russia at China. Ang China, mga sangkay, ay halos sila po ay nangunguna pagdating sa economic growth, habang ang Russia naman ang may pinakamalakas na nuclear sa buong mundo. Ano ang nakikitang dahilan ng pag-atake ng Iran, mga sangkay? Ayon po sa report, ang pag-atake ay response sa pagpapabagsak sa isa sa pinakamataas na commanders ng mga grupo na kung saan pinatumba ng Israel ang mga pinuno. Sinasabing back up daw po ang Iran sa mga grupong ito, kung kaya't hindi po nakatiis ang Iran at nagsimula na nga po ang pag-atake noong Abril. Ngunit mas malaki po ang pag-atake ngayon na ginawa nila sa Israel, ang pagpapatumba sa Hezbollah Chief Nassan Nasrallah. Ang IRGC commander na si Abbas Nilforoshan sa Lebanese capital Beirut noong September 27. Ang pagpapatumba sa mataas na leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh sa Tera noong July. Sa ginawang pag-atake ng Iran sa Israel, magkasama ang Israel at United States of America na nag-i-intercept sa mga pinapalipad na mga missile papuntang Israel. Kung kaya't wala gaanong damage na naranasan ang bansang ito dahil nga po sa David Sling at Iron Dome na hawak nila pang depensa sa mga pag-atake. Ngunit nagsalita po ang White House, ang Amerika, at ayon po sa kanila, magkakaroon daw po ng severe consequences para po sa Iran. Sinabi po mismo ito ng Washington sa isang briefing na ngayon ay nakikipag-ugnayan na daw po ng gusto sa bansang Israel kung ano po ang kanilang gagawin na susunod matapos po ang ginawa ng Iran. Agad naman nagsalita ang mga kakampi ng Israel, kagaya po ng French President na si Emmanuel Macron, na ayon po sa report, Macron strongly condemns Iran's new attacks on Israel. Tutulong po sila sa Israel kung kinakailangan. So itong nangyayari, mga sangkay, ngayon sa ating mundo na mga sigalot na mga bansa ay nakabase po sa propesiya ng Biblia. Lalong-lalo na po ang bansang Israel. Sila po ay naka-highlight talaga na magkakaroon po ng matitinding kaganapan sa Middle East. Pagdating po sa Bible prophecy, mga sangkay, ang Israel po ay naka-highlight at marami pong magaganap sa bansang ito bago po ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ang tanong lamang dito, mga sangkay, ano na ang susunod na mangyayari? Papasok na ba tayo sa ikatlong digmaang pandaigdigan o maaawat pa ito at hindi matutuloy ang anumang mas malaki pang problema na pwedeng maidulot sa Middle East na hahantong sa mas malaking problema sa buong mundo? Ano po ang inyong komento sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. At mga sangkay, huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating YouTube channel.